Una sa lahat, lalaki patay ng barilin sa Danau, Cebu. Ang biktima, sinita raw ang mga lalaking nabully umano sa kanyang menor de edad na anak. Pero siya naman ang napahamak. Ang buong detalye ng krimeng yan, ihahatid namin maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-17 araw ng Mayo taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito naman po ang Frontline na balita. China Coast Guard mang-aaresto na raw ng mga dayuhang papasok sa kanilang teritoryo sa South China Sea simula sa susunod na buwan. Pero ang Philippine Coast Guard hindi raw magpapadala sa pananakot na yan ng China. Defense Secretary Gibo Teodoro na tubong Tarlac, hindi rin daw kilala si Bamban Mayor Alice Guo na iniuugnay sa China at sa Pogo operations. Wala akong kakilakilalang ganyan. Nagulat lang ako na may ganyan. Nakalulungkot sa lalawigan ko pa nangyari. News 5 Exclusive. Sa pulsa video ang nakawan sa Divisoria sa Maynila kung saan ginagamit ang isang bata. Sa gitna naman ng traffic sa C5 Road, dalawang lalaki hinabol ang umaandar na sasakyan sa ito ninakawan. Kita sa camera ko. Kita sa camera ko. Transgender woman, inireklamo umano ng mga customer ng hostel dahil lang nag-CR sa pambabae. May-ari ng hostel, sinermonan ang trans woman at nagbanta pa raw manapak. Sir, we've had emails complaining. No, don't call me sir. I told you. 15 anyos na babaeng dumayo para makipag-disco sa Surigao del Sur, dinukot, ginahasa at pinatay sa sakal. Sanggol, inabandona sa septic tank sa Palawan. At fetus natagpuan sa CR ng isang kolehiyo sa Albay. Problema sa ngipin at gilagid, madalas daw binabaliwala dahil sa mahal ng check-up. Mungkay ng isang senador, isama na yan sa coverage ng PhilHealth. Sa Frontline News Abroad, gubat sa Canada, nilamon ng matinding wildfire. Habang sa Texas sa Amerika, halos 1 milyong bahay ang brownout dahil sa ulang may kasamang malakas na hangin. At K-pop legends na 2NE1 trending sa bago nilang reunion photos. Sign na ba yan ng kanilang comeback? Inula ng malaking bahagi ng Metro Manila ngayong gabi. Malakas ang buhos ng ulan sa EDSA Cubao. Maingat ang mga motorista dahil halos mag-zero visibility sa kalsada. Umakyat naman sa mga silya ang mga nasa Meralco Ground sa Pasig dahil may bahagya ng pagbaha roon. Ayon sa Pag-asa, nasa transition period na tayo papunta sa tag-ulan. Sa thunderstorm advisory ng Weather Bureau, uulanin sa loob ng 2 oras ang Metro Manila at ilang karatig probinsya. Ito po ay isa pong dala ng thunderstorm po na usually naranasan po natin sa hapon at sa gabi kapag ganitong panahon po tayo. So kapag transition period po tayo papunta sa tag-ulan ay mataas po talaga ang chance ng mga thunderstorm sa hapon at sa gabi. Pumalag ang isang transgender woman sa may diskriminasyong naranasan niya dahil sa paggamit ng CR na pambabae sa isang hostel sa Albay. Hinablot pa ang kanyang cellphone habang kinukunan niya ng video ang mga nangyayari. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Okay, so this guy just called me a male. Keep gendering me. Sir, we've had emails complaining. No, don't call me sir. Nagkainitan ang transgender woman na si Jules Balais at ang mag-asawang may-ari ng tinuluyan niyang hostel sa Legazpi City, Albay noong linggo. Naputol ang video nang hablutin daw ang cellphone ni Jules. Can you please? This is against the law.
Pa-check out na raw sa hostel si Jules nang sermonan siya ng lalaking may-ari. 3 babaeng customer na raw kasi ang nagre-reklamo dahil sa pambabae nagsi-CR ang trans woman. Sa inilabas na CCTV footage ng hostel, makikita ang isang babaeng inirereklamo raw si Jules. Maya-maya, makikitang bumaba ang mag-asawang may-ari ng hostel at si Jules. Maririnig ang pagsasalita ng lalaki. But you repeatedly entered the bathroom of the girl. And the females, the true biological females have been complaining about it. So please, we've been telling you again and again kindly, but this is too much. No, you're too much. Batay sa pahayag ng hostel, sinabihan umano ng kanilang staff si Jules na panlalaking CR dapat ang gamitin niya. Dito na raw nagsisigaw ang trans woman. Pero sa kwento ni Jules, may pagka-agresibo anya ang lalaking owner at nagbabanta pa. Bigla pong sumugod yung owner. And then maya-maya po, kung ano-ano na po yung sinabi niya sa akin. To the point na sinreten niya na po ako na he will punch me or he will assault me physically. Ayon sa trans woman, nagkatensyon pa nga nang mag-video siya. Suddenly, habang tinatag kong videohan what's happening, hinablot po ng owner yung phone ko and sinreten niya po na ihagis niya po mula sa 3rd floor po ng building po nila. Isinauli lang daw ang cellphone ni Jules pagka-check out niya sa hostel. Ang babaeng may-ari naman, ilang beses siyang tinawag na sir kahit sinabi niyang huwag siyang tawaging ganon. They even asked me at first, how do I prefer to be addressed? And I said na I want to be addressed with feminine pronouns. Pero during the time na they were arguing with me, they kept on using sir. Misgendering ang tawag dyan na isang uri ng diskriminasyon batay sa kasarian. Ang inasal ng mga may-ari ng hostel, paglabag sa ordinansa ng Albay kontra diskriminasyon batay sa sexual orientation, gender identity, and expression. Ayon sa Albay Anti-SOGI Discrimination Ordinance, bawal tanggihan o harangan ang tao mula sa paggamit ng public accommodation ng dahil lang sa kasarian. Nananawagan ngayon si Jules na maging mas bukas ang mga establishmento sa mga gaya niyang miyembro ng LGBT. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Inabando na sa septic tank ang isang sanggol sa Palawan. Ang kanyang nanay napag-alamang minor de edad pala at biktima ng pangahalay. Nasa Frontline balitang yan si Rainiel Pawid. Marumi ang katawan ng sanggol na ito nang masagip siya ng mga otoridad. Paano ba naman? Natagpuan siya sa Poso Negro o septic tank sa barangay Tagburo sa Puerto Princesa City, Palawan. Ayon sa pamunuan ng barangay, umaga nitong Lunes nang marinig ng mga residente ang iyak ng sanggol. Natunto ng sanggol nang sundan ng pinagmumulan ng kanyang iyak. Yung lumang CR may crack mo yung flooring tapos may butas na sa gilid. Doon niya pinasok at itinakita yung plywood. Kung di nakita, baka masupukit na yung bata sa amoy at saka walang hangin. Agad nila itong ipinaalam sa mga pulis. Sa pagsisiyasat ng otoridad, natuntun din nila ang nanay ng bata na 17 taong gulang lamang. Pag-amin ng dalagita, biktima siya ng pangahalay. Kwento pa raw ng nanay ng bata sa mga pulis, pinutol niya ang umbilical cord o pusod ng babaeng sanggol gamit lang ang takip ng lata ng sardinas. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang sanggol habang mananatili muna sa ospital ang kanyang ina. Sa Caraga-Albay naman, isang fetus ang natagpuan sa loob ng banyo sa isang kolehiyo sa Barangay Salvacion. Nakita ito sa sahig ng cubicle ng CR ng pambabae. Tinatayang 10-week-old pa lang ang fetus. Inaalam pa kung sino ang nag-iwan nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa pulsa video, ang pagnanakaw ng isang grupo, sangkot ang isang menor de edad sa Maynila. Hinala ng otoridad, bahagi sila ng mas malaking sindikato. Nasa Frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Magkakasama ang 2 babae at isang dalagitang ito nang masapul sa CCTV sa isang tindahan sa Divisoria sa Maynila noong Linggo. Nagsabi sila sa tindero na bibili ng itlog pero may iba pala silang pakay. Habang abala sa pagkukwenta ang tindero, makikitang kinalabit ng babaeng nakasombrero ang kasamang dalagita. Habang nakatalikod, kinuha ng babaeng nakaitim ang bag, saka iniabot sa dalagita.
Ilang saglit pa, kinalabit ulit ng babaeng nakasombrero ang dalagita. Tila senyas para itakbo na nito ang bag. Umalis din kalaunan ng dalawang babae na hindi naman bumili ng itlog. Ayon sa anak ng biktima, huli na nang mapansin ng kanyang ama na nawawala ang kanyang bag. Check niya yung cellphone niya. Pagtingin niya sa lagayan ng bag niya, wala na yung bag niya. Yung nakuha sa bag ni Papa nung araw na yun is puro gamot niya. Tapos ID, PWD, tapos cellphone, tsaka wallet. Kabilang sa natangay ang 2,000 pisong pera at gamot pang maintenance. Ang mas ikinalungkot nila ay ang paggamit ng mga kawatan ng dalagita sa pagnanakaw. Pati bata, dinadamay na sa kalokohan ngayon eh. Imbis na turuan ng magandang asal, iba'y tinuturo eh. Tinutugis na ng mga barangay official ang mga magnanakaw. Ayon sa mga otoridad, posibleng bahagi ng isang malaking grupo ang mga magnanakaw. Naamuka nila ang dalagita sa isa pang insidente ng pagnanakaw na nasa pulsa CCTV kahapon. Sa video, kitang huminto sa tapat ng isang tindahan ng mami ang isang lalaki nakabisikleta, angkas ang dalagita. Nang saglit na umalis ang tindero ng mami para magpabarya, tinangay ng dalagita ang bag na naglalaman ng cellphone at 14,000 pesos nakita ng mamihan. Isang grupo lang po ba ito? Oh, mukha sir kasi yung ginamit nilang bata, isa lang eh. May bata silang kasama eh. Dapat talaga mga mahuli yan. Patuloy pa ang pagtugis ng mga otoridad sa mga magnanakaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. 2 beses binaril sa ulo ang may-ari ng isang security agency sa Caloocan. Ang suspect nagpanggap na mag-a-apply ng trabaho. Nasa Frontline na balitang yan, si Hannibal Talete. Wala ng buhay ang negosyanteng ito nang madatnan mga otoridad sa loob ng pag-aari niyang security agency sa Barangay 172 sa Camarin, Caloocan. May 2 tama ng bala sa ulo ang biktima. Base sa investigasyon, isang lalaking nagpanggap na mag-a-apply ng trabaho ang dumali sa biktima. Habang yung biktima na isang negosyante na may-ari ng security agency ay nasa opisina niya nang biglang merong isang di kilalang tao na nagpanggap na mag-a-apply bilang security. Na maya-maya pa, bigla na lang binaril itong si biktima. Bago ang pamamaril, nakita pa sa CCTV ang salarin na nakasakay sa motorsiklo papunta sa opisina ng security agency. Walang plaka ang motor. Iniimbestigahan pa ng mga pulis kung sino ang suspect at kung ano ang kanyang motibo sa pagpatay. Dahil ito ay isang negosyante, yun po muna ang una natin titignan. Pero lahat naman po ng anggulo tinitignan natin. Kaya nga po ongoing pa ang backtracking natin ng CCTV, gathering of information for possible identification po ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nagkabangga ng 2 fire truck na re-responde sa sunog sa Caloocan habang sa Quezon City naman, isa ring truck ang bumangga sa concrete barrier. Nagbabalik si Hannibal Talete. Nakasampa pa sa mga concrete barrier ang trailer truck na ito nang abutan ng News 5 sa EDSA Busway sa Quezon City kanina madaling araw. Wasak ang harapan ng trailer truck dahil sa lakas ng pagkakabangga. Ayon sa enforcer, hindi nila nakita ang pagsalpok ng truck pero nakarinig sila ng malakas na kalabog. Masyado pong malakas, so pa southbound siya. Hanggang doon po dinig natin yung pagbangga nitong truck sa mga barrier. Kwento ng driver, galing siyang Pampanga at magdi-deliver sana ng buhangin sa Pasig. Pero pag-ahon niya sa may tunnel, nabulaga siya sa mga barrier sa busway at hindi na nakaiwas. Dahil sa aksidente, humamba lang ang truck sa busway. Hindi ito agad naialis dahil sa bigat ng karga. Pasado alas 5 na kaninang madaling araw nang matanggal ng crane ng MMDA ang truck. Wala namang nasaktan sa aksidente. Mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage of public property ang driver ng truck. Akay-akay ng mga rescuer ang fire volunteer na ito habang dahan-dahang isinakay sa ambulansya sa Caloocan. Nabalian ng binti ang fire volunteer matapos makabanggaan ng sinasakyan nilang fire truck, ang isa pang fire truck. Paresponde kami dito sa sunog. So malayo pa lang, nagbigay na kami ng babala. So nag-assume kami na rinig naman. Kaso sobrang lakas nung dating nung bureau natin, medyo inaabot kami. Re-responde sana sa sunog sa Malvar Street ang nagbangga ang truck ng bumbero. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng aksidente. Sa huli, naapula naman ang sunog sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5.
Sa ibang balita, kabilang si Defense Secretary at tubong Tarlac na si Gibo Teodoro sa mga nagtatanong kung sino nga ba talaga si Bamban Mayor Alice Guo. Sa gitna naman ng paggigiit ni Teodoro na hindi sila magkakilala, lumutang ang litrato niya kasama si Guo. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez Obina. Kay Chinese agent, kay hindi, ibang usapan yon. Ang usapan, may kinalaman siya sa illegal na gawain sa kanyang bakuran. Ito ang pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa isinasagawang investigasyon ng Senado kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nag-ugat ito sa pagputok ng issue sa pagkakaugnay ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa kanyang bayan at ang questionable umano nitong citizenship. Aminado ang kalihim, maging siya na dating politiko at tubong Tarlac, blanco sa pagkakakilanlan kay Guo. Hindi, wala akong kakilakilalang ganyan. Nagulat lang ako na may ganyan. Nakalulungkot, sa lalawigan ko pa nangyari. May accountability dapat ang local government hanggang sa taas dito dahil hindi imposibleng si Mayor Guo lamang ang may kinalaman dito. Sa kabila niyan, kumalat online ang litrato ni Gibo kasama si Mayor Guo. Walang detalye kung kailan kinunan ang litratong yan at kung bakit sila nagpicture. May 7 ang humarap si Guo sa Senado upang magbaliwanag sa umano'y koneksyon nito sa Pogo operation sa Tarlac. Ayon kay Secretary Teodoro, maraming katanungan ang dapat na masagot. Kabilang dyan ay kung paano nakapasok sa bansa ang mga aktibidad ng mga Chinese syndicate. Ito yung matinding katotohanan na dapat nating bantayan. So, ang key dito ay local governance din. Doon sa Bamban, imposibleng ganun kalaki na 32 buildings na establishment na napakalaki na mangyayari ang mga illegal na gawain na walang nagtatanong. Yan ang mga dapat sagutin. Kahapon, mismong si Pangulong Bongbong Marcos nagtataka sa pagkakakilanlan ni Mayor Guo. Sang-ayon din ng Pangulo na dapat itong maimbestigahan. Ang ilang senador, kabilang na si Senate President Mig Zubiri, sang-ayon sa pahayag ng Pangulo. Maski kasi siya, naaalarma sa mga lumilitaw na posibleng pagkatao ni Mayor Guo. Kaya mainam din anya na matutukan ng Senate Committee on Electoral Reforms ang issue ni Mayor Guo. Panawagan niya sa COMELEC, we'd like to appeal to our COMELEC to be more circumspect. So, I know napakasimple lamang ang requirements sa konstitusyon, but I think now because of the sa mga pangyayari dito sa ating bansa, the COMELEC has to be stricter in the issuance of certificates for candidacy. Kung hindi raw kasi, sabi ni Zubiri, baka matulad tayo sa isang pelikula kung saan kalaban na pala ng bansa ang mga mismong nakaupo sa gobyerno. Baka hindi na natin alam, mga mayors, governors, congressmen, baka senador ay kung napanood yung pelikula Manchurian Candidate, Manchurian, kung saan ay ano pala sila, planted assets. So we have to be very careful. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez Obina, News 5. Ikukulong na raw ng China ang mga dayuhang papasok sa kanilang umunong teritoryo sa South China Sea. Pero ang Philippine Coast Guard hindi raw magpapadala sa pananakot na yan ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Mukhang ayaw nang maulit ng China ang anumang civilian convoy sa West Philippine Sea dahil sa bagong patakaran na ipatutupad nila simula sa Hunyo. Base sa nilabas na artikulo ng Hong Kong-based newspaper na South China Morning Post, aarestuhin na raw ng China Coast Guard ang sinumang dayuhan na manghihimasok sa kanilang teritoryo sa South China Sea kahit walang paglilitis. Pwede raw nilang ikulong ang mga trespasser ng hanggang 60 araw. Ang bagong regulasyon na yan, kinumpirma na rin ng Chinese Embassy dito sa Maynila. Pero Chinese version pa lang ng dokumento ang nakuha ng News 5 dahil wala pang English version na nilalabas ang embahada. Matagal nang pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling ang 9-dash line claim ng China na halos sakupin ang buong South China Sea pati ang exclusive economic zone ng Pilipinas kung nasaan ang Scarborough Shoal. Kaya ayon sa Philippine Coast Guard, malinaw na illegal ang bagong patakaran ng China. The mere fact that they claim full sovereignty over
our own exclusive economic zone. At ang gine-justify lang naman nila is yung imaginary 9-dash line nila. Tingin ng PCG na nanakot lang ang China. Malabo raw kasing manghuli ng mga dayuhan ang China Coast Guard dahil siguradong papalag ang international community, partikular ang mga claimant sa South China Sea. Definitely, it's not just the Philippines that will be affected on this kind of domestic law na ginawa nila. What about the Vietnamese, the Malaysian, the Indonesian, no? Dagdag pa ng Coast Guard, mukhang Pilipinas ang punterya ng bagong domestic law ng China para takutin ang mga sibilyan at pigilan silang sumali sa mga civilian convoy sa West Philippine Sea at para hindi na ito maulit pa. Suma total, umabot sa 10 Coast Guard vessel ang pinadala ng China sa Scarborough para lang harangin ang convoy kahapon. Overkill daw ito, sabi ng PCG, lalo't puro mangingisda lang naman ang sumama. Ibig sabihin, they were really paranoid, no? And convinced dun sa sarili nilang kasinungalingan na etong Filipino fishing boats na pinadala natin dito ay sanctioned ng national government and we're going to stir up more trouble in Baho de Masinloc. Sa kabila nito, itinuturing pa ring matagumpay ng PCG ang biyahe ng grupo dahil na ipamahagi sa mga mangingisda sa panatag ang bitbit nilang ayuda. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pinatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang militar na pagandaan ang mga bagong banta sa ating seguridad at sa soberenya ng bansa. Ayon sa Pangulo, hindi lang dapat sa gera handang lumaban ang mga sundalo, kundi pati sa cyberspace. Dapat silang sanayin para labanan ng fake news at disinformation na naglipa na online. Sinabi yan ni PBBM sa harap ng 4th Infantry Division, kasunod ng kumalat na audio clip online kung saan pineke ang boses ng Pangulo. Mayroon ding videong inilabas ang isang online account ng mga Chinese journalist umano at sinabing pakay raw ng katatapos lang na civilian mission na manggulo at galitin ang China. Ang lahat ng yan, fake news na dapat labanan. Susunod, sa pulsa video, 2 kawatan, hinabol ang kotse at tinakawan ang driver sa gitna ng traffic. Dalagitang nakidisko sa Surigao del Sur, dinukot, ginahasa at pinatay sa sakal. Sospek lasing daw. At higit 2 dekada ng chismis tungkol sa umano'y clone ni Avril Lavigne, diretsahang sinagot ng singer-songwriter. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mas tumindi ang traffic sa EDSA ngayong Biyernes kasunod ng matinding buhos ng ulan. Mabagal ang usad ng mga sasakyan sa bahagi ng EDSA Santolan, Annapolis. Gutter deep naman ang baha sa bahagi ng Bilites sa Cubao. Naglilimas naman ang tubig sa stage ang mga staff ng Meralco Ground sa Pasig. Nagsitumban kasi ang mga tent sa lakas ng ulan at hangin. Ayon sa Pag-asa, ang ulan ngayong gabi ay dulot ng thunderstorms na karaniwang naranasan kapag pa-transition na tayo sa tag-ulan. Nagka-tensyon sa clearing operations ng MMDA para sa mga nakahambalang sa kalsada sa Quezon City. Ang mga residente pumalag sa mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualdes. Isa-isang pinagbabaklas ng mga tauhan ng MMDA Strike Force ang mga toldang ito sa kahabaan ng Malipaka Street sa Barangay Pasong Putik, Novaliches, Quezon City. Hinakot din ang mga case ng soft drinks na yan. Hindi rin nakaligtas ang iba pang gamit na nakahambalang sa bangketa. Ang small town lottery outlet ng ito hindi rin pinalampas. Dahil sa ikinasang operasyon, kanya-kanyang hakot tuloy ng kanilang gamit ang mga residente. Mula sa mga paninda hanggang sa mga halaman na nakapwesto sa kalsada. Bangketa to eh. Hindi naman lagay ng mga halaman dyan. Ito, lakaran ng tao. Ha? Lakaran ng tao yan, hindi yan lagay ng mga halaman. Nag-ugat ang operasyon ng MMDA sa natanggap nilang reklamo na hindi na raw magamit ang bangketa dahil sa mga sangkaterbang nakaharang. It was created or even implemented ang sidewalk para po lakaran ng pedestrian na magkaroon po sila ng safe passage. Hindi po ito pwedeng gawing extension ng tindahan or worse, gawing pong parking ito. May hinila ring mga sasakyang nakaparada lang sa daan.
Pinalagan naman yan ng ilang residente. Squatter area to! Tapos dito kayo nagre-wrecker! Bakit di kayo sa mga subdivision, yung mayayaman? Nakita nyo walang parking! Iskinita ang daan! Ang mahirap ba? Walang karapatan magsasakyan? Napasugod pa ang presidente ng asosasyon sa lugar para questionin ang operasyon ng MMDA. Wala raw itong koordinasyon sa kanila. Nakakalungkot isipin. Bigla-bigla. Wala po kami abison kahit ano po. Bilang presidente, dapat alam din po namin. Ang clearing operation, pag nasabihan po kayo, aalisin nyo po yan, then there's no point of the clearing. Ang mangyayari po niyan, kada may clearing, sasabihan kayo aalis. Pag wala na pong clearing, babalik. So, paano po natin aayusin ang mga kalsada natin kung ganun po? Sa kabila ng tensyon, may mga nahatak pa rin mga sasakyan. 1,000 hanggang 2,000 pesos ang multa depende sa sasakyan. Wala pa riyan ng towing fee. Matapos naman sa Novaliches, tinuloy ng MMDA ang clearing operations sa bahagi ng Commonwealth Avenue kung saan pinaghahatak din ang mga sasakyan at jeep na nakaparada sa sidewalk. Babala ng MMDA, magtutuloy-tuloy pa ang mga ganitong operasyon, mapa-highway man o looban hanggang sa matuturaw ang mga residente at motorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Supresa ang gagawing panghuhuli ng LTFRB sa mga jeep na hindi consolidated. May mga tsuper na bumiyahe ngayon pero gumarahi rin dahil sa takot na mahuli. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. 2 araw nang walang nangyayaring hulihan sa mga kolorum na jeep na hindi sumali sa kooperatiba. Ayon sa LTFRB, hindi nila iaanunsyo ang eksaktong araw ng panghuhuli sa susunod na linggo. We will not set dates to put on an element of surprise. Kung hindi po, hindi na muna bibiyahe yung mga jeepney operators. And then after the operations, bibiyahe po sila ulit. So we will not put up with the date. Meron na hong kaming masasampulan kahit 3 o 4 man lang. Sanib buwersa ang LTFRB, MMDA, LTO at PNP sa panghuhuli. Kailangan matiyak na lehitimo ipapakitang consolidation documents ng mga paparahing tsuper. Kahapon, nanindigan ng mga tsuper at operator ng Manibela na babiyahe pa rin sila kahit magkahulihan at magkagulo pa. Kaninang alas 6 ng umaga, sumugal sa pagbiyahe ang tsuper na si JJ Pregonero. Isa siya sa 40 tsuper ng Paco Rotonda Nagtahan Jeepney Operators and Drivers Association na hindi pumasada kahapon. Kailangan daw niyang kumita ngayon. Magtitimbrehan na lang daw sila kapag nahuli. Siyempre, kailangan po ng pamilya namin para may makain po. Chat-chat na lang sa GC. Sa GC namin kung sino matitsempohan. Pero pagpatak ng alas 7 ng umaga kanina, bumalik sa terminal ang mga pumasadang jeep. Nagbago raw ang isip ng kanilang chairman at hindi na lang ulit papasada para hindi magmulta. Ang sino mang tsuper kasing mahuhuli, may impound ang sasakyan. 50,000 pisong kailangan para matubos ang jeep at 1 taong masususpinde ang lisensya ng driver. Giituloy ng commuter group na Alt Mobility. Naiipit sila sa iringan ng mga jeepney group at LTFRB. Ang nakakalungkot dito, mas nakikita pa namin yung paghahanda nila sa paghuhuli sa mga kolorum at sa mga hindi na-consolidate. Kaysa pagtuunan ng pansin kung paano sasagutin yung pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipinong nagkukuwil at umaasa sa mga pampublikong sasakyan. Naghanap tuloy ng ibang masasakyan ang mga pasahero. Gaya ni Aling Nelda, magpapatherapy sa Philippine General Hospital. Kailangan niyang umabot sa 8:30 AM na schedule niya. Pag kapos na ako sa oras, mag-taxi or mag-antay ng tricycle. Pag importante, walang magagawa, talagang ganun. Pasensya na po kayo, yung mga commuter, hindi po namin talaga pwedeng isakripisyo yung jeep namin eh. Yan ang pantawid gutom ng pamilya namin. Ayon sa LTFRB, nagsimula na silang mamigay ng special permit sa mga rutang walang nag-consolidate. Dahil sa hindi pagpasada ng maraming tsuper kahapon, nakita raw ng LTFRB ang mga lugar na pinaka-apektado. Yes, this is birth pains ho. And right now po, the good thing na nangyari ho kahapon na identify namin because yesterday was really the post-era po nung itong industrial consolidation po. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaaribang showbiz balita ngayong Biyernes.
muling magpapasaya sa kanilang Pinoy fans ang dalawa sa sikat na Phil Aussie family online na The Blackmans. Ang cute na bunso nitong si Jet, nakipagkulitan pa sa ilan nilang supporters. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Nagbabalik sa bansa ang isa sa pinaka-adorable kid sa social media. Si Jet at ang kanyang mommy Geraldine mula sa sikat na online Phil Aussie family na Blackmans. At kahit super pagod na nga si Jet. You're sleeping? Dahil sa kalalangoy all day at jet lag pa. Real talk only si Kulit. Would you like to live in the Philippines? Whoa! Why? Tell me. Tell us. Sometimes it's hard. Bumalik dito after more than a week ang dalawa dahil sa kanilang first ever major endorsement. Ang big brother naman ni Jet na si Nemo. At ang kanyang daddy Jordan, stay muna sa Australia dahil sa ilan pang commitments doon. Sumikat ang Phil Aussie Blackman family sa social media dahil sa kanilang makatotohanan at relatable family post sa social media na may higit 2 million followers at subscribers na, maging sa TikTok, Instagram at Facebook. Sinusulit na raw nila ang travel bago mag-school si Jet next year. Si Jet ang pinakasikat sa pamilya Blackman. Ang videos niya tumatabo ng milyong-milyong views at engagements. At the age of 4, hindi pa raw naiintindihan ni Jet ang kasikatan niya. She would know like every time, every person that comes, oh Jet, I'm your follower, like can we have a photo? Like she would understand because she makes videos, she would understand that like, you know, that they're following her, that they're watching her videos. But then she doesn't understand the fame that she has. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, nilinaw ng Canadian rockstar na si Avril Lavigne ang tungkol sa ilang dekada ng chismis na clone lang daw siya. Sa isang podcast, tinawag ni Avril na isang dumb internet rumor ang naturang conspiracy theory na namatay na talaga ang totoong Avril. Early 2000s nang umugong ang isyong yan dahil lang sa isang fan theory mula sa Brazil. Sabi ni Avril, hindi lang din talaga siya makapaniwala na may mga naniniwala sa ganyang balita. 2019 nang nauna na niyang pinabulaanan ang mga isyong yan. Ito pa po ang matindi. 7 Pinoy ang nakapasok sa prestihiyosong listahan ng Forbes Asia 30 Under 30 Class of 2024. Kabilang na nga riyan ang artist na si Chia Amisola, Backscoop founder Amanda Kua, pati na rin ang pharmacist content creator na si Ramon Christian o Archie Larga. Kabilang din sa listahan ang rapper na si Ezekiel Miller o Easy Mill. Nandyan din po si Micaela Helen Reyes ng startup company na Parallax. Pasok din sa listahan ang Pinoy artist sa Brussels na si Joshua Serafin. Nasa listahan din ang online lumpia queen na si Abigail Marquez. Matapos po manalo ng TikTok's Creator of the Year for Food Award last year, wagi rin siya sa pinakamataas na internet award-giving body na Webbies. Come on out, Your Majesty. Philippines, this is for you. Susunod, dalagitang nakidisko sa Surigao del Sur, dinukot, ginasa at pinatay sa sakal. Sospek, lasing daw. Training ng Women's National Volleyball Team na Alas Pilipinas. Nagsimula na, lalo Team Australia ang una nilang makakalaban. At mahal na gastos at pagpapatingin at pagpapaayos ng ngipin gustong isama sa coverage ng PhilHealth. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Patay sa sunog ang isang nanay at kanyang 3 anak sa Ozamiz City, Misamis Occidental. Natutulog noon si Nanay Divina Guhara kasamang 5 taong gulang na anak at kambal na bagong silang. Nakaligtas naman ang padre de pamilya at 2 pang nakatira sa bahay. Kwento ng asawa ni Guhara, may nakita silang nag-spark bago nagkasunog.
Inaalam pa ang sani. Abot naman sa 375,000 pesos ang halaga ng pinsala. Alam na raw ng gobyerno ang solusyon kung paanong mapapababa ang presyo ng bigas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nakahanap na ng solusyon ang Senado at Kamara para payagan ng gobyerno na makapag-import ng bigas. Hindi niya idinitalye ang buong proseso at hindi rin tinukoy kung anong ahensya ang mangunguna rito. Pero tiwala siyang makatutulong ito sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado. Kinumpirma naman ng Pangulo na ise-certify as urgent ang pag-amyenda sa Rice Tariffication Law. Sinabi yan ni PBBM sa pagbisita niya sa Cagayan de Oro kahapon. Well, I don't want to preempt the bicameral committee, but I think we have found a solution already so that kahit papano, maybe the mechanism will be different from that which was proposed. But in the end, ang net effect pareho pa rin. Bagsak presyo mga gadget na binibenta online ang ginagamit ngayong pambubudol ng ilang seller. Habang ang sistema naman ng isang online loan application, may babayaran muna bago magpautang. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Minimum wage lang ang kita ng factory worker na si Jefferson. Kung minsan, kulang pa ang sahod niya sa araw-araw niyang pangangailangan. Kaya naisipan niyang umutang sa isang loan app. Nagpasa siya ng requirement kuno at pinangakuan din siyang makukuha agad ang inutang na 90,000 pesos. Pero ang nakakapagtaka, pinagbayad muna siya ng 24,000 pesos bago makuha ang loan. Ang inaano ko po nun, sobra po ako natatangan sa sarili ko na hindi ko po in-expect na mangyayari sa akin na mabubutol ako ng ganun. Ang ending, nabudol na nga siya, wala pang dumating na 90,000 pesos na inutang niya. Ang saklap. Totoo, nagbibigay na. Mahigit 400,000 ang followers ng gadget store ni Ariel Jan Tolentino. Tinatangkilik ito dahil bagsak presyo ang mga smartphone at tablet na inaalok. Yan ang naging dahilan para mag-mine si Ruth sa buy one take one na cellphone sa halagang 2,799 pesos. Pero ang binilhan niyang gadget store, impostor pala. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin siyang natatanggap na cellphone. Sabi po nila, wala daw po akong transaction sa kanila, wala daw pong naka-record. Abangan ang kabuuan ng mga kwentong yan sa Budol Alert. Ngayong linggo, 4:30 ng hapon, bago mag-Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. What's up mga kapatid? Pagkatapos ng exciting na final sa volleyball ng UAAP Season 86, diretso tayo ng football kung saan maghaharap ang UP Fighting Maroons at FEU Tamaraws. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Parehong determinadong mag-champion ang UP Fighting Maroons at FEU Tamaraws nang magharap sa UAAP Men's Football Finals. Target ng UP na tapusin ang kanilang 6-year title drought. Habang gusto naman ng Tamaraws na makuha rin ang men's title matapos manalo sa high school boys at women's tournaments. Sa higpit ng laban, walang nakascore sa first half. Pero pagdating ng 50th minute, isang penalty kick ang na-convert ni Maki Tobias para makalamang ang Maroons 1-0. Sinubukan pa ng FEU na makatabla man lang sa nalalabing bahagi ng laban. Pero hindi na sila pinagbigyan ni UP goalkeeper Jeric Fabregas. Kaya't nag-champion na ang UP Fighting Maroons. Extra special ang panalo para sa goal scorer na si Tobias. Si Tobias din ang nagwagi ng Best Midfielder Award. Final season na niya sa UAAP. Sobrang special talaga kasi ayun nga yung level na to, collegiate level, parang malapit lang siya sa professional level. And then last year ko na kasi to, graduating na ako, so napakahalaga talaga. Proud din si Coach Popoy Clarino sa ipinakita ng kanyang team laban sa Tamaraws. It was a very good game. I think we wanted it more. It showed it on how we played. We were quite fortunate towards the end. If we had an attempt, it hit the crossbar. But I think it was our resiliency
that brought us towards the end. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Sa volleyball, nagsimula na ang training ng Alas Pilipinas at naghahanda na sila para sa parating na 2024 ABC Women's Challenge Cup. Present ang mga national team vets na sina Gio de Guzman at Don Macandili Katindig, kasama sina Cici Rondina, Ea Laure Del Palomata, Faith Nesperos at ang mga baguhan sa kupunan, Vanny Gandler, Fifi Sharma, Julia Cornel at Thea Gagate. Parte rin ng programa ang ilang collegiate stars katulad ni Bella Belen at Angel Canino. Unang sasabak ang Alas Pilipinas kontra Australia sa Thursday, May 23 sa Rizal Memorial Coliseum. At nanalo ng gold si Pinoy gymnast Carlos Yulo sa men's individual all-around event sa 2024 Asian Gymnastics Senior Men's Artistic Gymnastic Championships. Sa likod ng kanyang 84.931 points, natalo ni Yulo sina Milad Karimi ng Kazakhstan at Azimov Abdullah ng Uzbekistan. Isa si Yulo sa 3 gymnast na makikilahok sa Summer Games, kasama sina Alea Finnegan at Levi Ruivivar. Okay, ang alis mga kapatid, may sports pa tayo mamaya. Susunod, mga kawatan, hinamol at ninakawan ang sasakyang nakabukas ang bintana sa C5 Road sa Taguig. Tatay sa Cebu, patay matapos pagbabarilin ng lalaking nambuli sa kanyang anak. At Kim Chiu at Paulo Avellino nakakwentuhan ng News 5 tungkol sa kanilang trending na tambalan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Lantaran kung mambiktima ang mga snatcher sa kahabaan ng C5 Road sa Taguig. Sa viral video ng isang motorista, kitang mabagal ang pag-usad ng mga sasakyan dahil sa traffic. Bigla namang sulpot ang 2 lalaki na hinabol ang puting sasakyan. Nang makatsyempo, sabay silang dumungaw at may kinuha sa loob ng van. Nagawang kunin ng isang lalaki ang bag ng pasahero sa katumakas. Di ito ang unang beses na may ganyang insidente sa may C5 Road. Inaalam naman ng Taguig City Police ang pagkakakilanlan ng mga salarin. 2 ang patay sa banggaan ng truck at SUV sa Kawayan, Isabela. Papunta ng Itiagi ang truck nang makasalubong ang SUV. Sa investigasyon, lumabas na kinain ng SUV ang linya ng truck kaya nagkasalpukan. Naisugod pa sa ospital ang mga sakay ng SUV pero namatay rin kinalaunan. Sumuko naman sa mga pulis ang driver at pahinante ng truck. Ikinakasana ang reklamo laban sa kanila. Huwag nating ismulin ang problema sa ngipin at gilagi dahil posible raw yang magdulot ng impeksyon at stroke. Kaya naman minungkay ng isang senador na isama ang dental care sa coverage ng PhilHealth. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Killer smile baka mo. Hindi raw papatalo riyan si JR. Yan daw ang madalas na biro sa kanya ng kanyang mga kaibigan dahil sa problema sa ngipin. Sabi nila, wow, killer smile. Huwag mo naman masyadong ngiti, masyadong maraming pintana. High school pa nang huling magpa-check up ng ngipin si JR. Wala namang problema noon. Pero nagsimulang masira ang ngipin niya ng tumanda. Lalo na nung napapadalas ang pagkain niya ng mga matitigas na pagkain at paglalaro ng basketball. Kung minsan pa, sumasakit ang kanyang ngipin. Gustuhin man niyang magpa-check up. Hindi naman afford ang di bababa sa 700 pesos na serbisyo, lalo't pagta-tricycle lang ang kanyang trabaho. Kaya siya na lang daw mismo ang bumubuno. Aminado si JR, nakaapekto na rin ito sa pagharap niya ng trabaho noon. Minsan, ayaw ka nila tanggapin kasi yung sa itsura pa lang, hindi ka nakukunin. Sa mga tinatawag na department store, bawal yan. Kailangan kumpleto yan. Kasi kailangan may pleasing personality. Nahihirapan na rin kasi about dun sa tinatawag natin na pagpapacheck up or pagpapabunot, masyadong expensive. So yung mga bata, kung ibis na ipapabunot ko, bibili ko na lang ng pagkain ng mga bata. Inayaan ko na lang siyang may bintana. Kada 6 na buwan ang rekomenda ng mga dentista na regular na check-up sa mga ngipin. Pero marami ang hindi nakakagawa nito dahil hindi sapat ang kanilang budget. Ang pagpapalinis pa lang kasi ng ngipin, inaabot na ng 800 pesos. Halos ganyan din ang presyuhan sa ibang serbisyo, habang ang pagpapagawa ng pustiso nagsisimula sa 5,000 pesos. Kaya di katakatakang lumabas sa National Health Survey noong 2018 na 73 milyong Pilipino ang may nabubulok ng ngipin. Ayon din sa Philippine Dental Association noong Pebrero,
7 sa bawat 10 Pinoy ang may cavities. Pero babala ng ilang dentista, huwag isawalang bahala ang problema sa ngipin. Sa gum disease, no? So kapag nag-result siya sa infection, tsaka sa inflammation, so it's a risk factor po to stroke. Sa part po kasi dito natin, meron siyang nerve, no? So interconnected din po kasi siya sa ibang nerves. So that's why kapag po may dental pain tayo or dental problem, yung ulo natin sumasakit, sa may mata nagluluha, or sa ilong medyo na sisipon. Sa Senado, iminungkay ni Senator Raffy Tulfo na isama sa PhilHealth coverage ang basic dental care, kabilang ang pagpapagawa ng pustiso sa pag-amyenda ng Universal Healthcare Law. Paano sana mabigyan ng dentures o libreng pustiso ang mga walang kakayanan na magpagawa ng pustiso? Mr. President, there is hope that at the moment for our people, because according to PhilHealth, oral health care services will soon be part of the PhilHealth package under Universal Healthcare Law. According to them, they are looking at implementing this within the year. And once implemented, Filipinos will be able to avail of basic oral health care services such as tooth filling, among others, in government health centers or hospitals for free. Suportado naman ng mga kapwa-senador ang mungkahi ni Tulfo. Handa naman ang PhilHealth na makaisa sa mga pagdinig, kaugnay ng mungkahi ni Tulfo. Bukas daw sila sa kahit anong proposal basta para sa benepisyo ng taong bayan. Sa ngayon, habang hinihintay ang resulta niyan, payo ng mga dentista, ugaliin ang regular na pagtutoothbrush, floss at mouthwash. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, senyales ng maayos na kalusugan ang magagandang ngiti dahil sa malulusog na ngipin. Pero alam niyo po ba na sa ating katawan, tanging ang ngipin lang ang walang kakayahang pagalingin ang sarili. Kaya nga marahil ang bawat ngipin nababalutan ng matigas na enamel na mas matigas pa sa buto. Pero kahit na ganoon, madalas pa rin itong nasisira. Kaya mahalagang iniingatan ang mga ngipin kontra sa mga pangunahing nakasisira rito. Kabilang na po riyan ang tooth decay o cavities. Dulot naman yan ng pagkain natin ng sobra-sobrang matatamis at starch. Pero dahil kasama na yan sa diet ng halos lahat ng tao ngayon, common na common ang tooth decay sa buong mundo. Pangalawa nga ito sa most common disease in the world. Sunod lang po sa sipon. Sa datos nga ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC, isa sa bawat 4 na adults, edad 20 hanggang 64, mayroong at least isang cavity. Ito pa po ang isang fun fact. Tulad po ng fingerprints, unique ang lahat ng ngipin ng bawat tao. Iyong laki, hugis, pati na nga ang pwesto ng mga ito sa ating bibig, abay one of a kind po yan. Ilan lang yan sa mga nakakamanghang impormasyon sa ating mga ngipin. Sa lahat po ng ito, ang paalala pa rin sa publiko, alagaan at protektahan natin ang kalusugan ng ating mga bibig. Dahil tulad ng K Alaman, ang magagandang ngiti dahil sa malulusog na ngipin ay K Yamanan. K, okay. Susunod, tatay sa Danao City, Cebu, patay matapos pagbabarilin ng lalaking nambuli sa kanyang anak. At K-pop legend na 21, trending sa kanilang anniversary photoshoot. May grand comeback kaya? Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinagbabaril ang isang lalaki na ipagtatanggol lang sana mula sa pambubuli ang anak niya sa Danao, Cebu. Git naman ang suspect, self-defense daw ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Wala ng buhay nang dumating sa ospital ang 37 anyos sa si Noel Hermoso. Tadtad siya ng bala sa katawan matapos pagbabarilin sa barangay Baliang sa Danao City, Cebu. Ang suspect, ang lalaking nambuli sa 15 anyos niyang anak. Sa investigasyon ng mga pulis, pumunta sa fiesta ang minor de edad na anak na si Archie kasama ang kanyang mga kaibigan. Bandang 2:00 ng madaling araw, umuwi na sila pero isang grupo ng mga lalaki ang lumapit. Isa sa kanila biglang sinakal si Archie. Yan ako. Ito nga.
Ginanito niya ako, sinakal. Sabi niya, ikaw ang nakasira sa motor. Sabi ko, hindi Naawat naman sila agad pero si Archie nag-chat pala sa kanyang amang si Hermoso para isumbong ang nangyari. Agad dumating ang ama at kinumpronta ang mga lalaking nambuli sa anak hanggang sa bigla na lang umanong bumunot ang baril ang isa sa kanila at pinagbabaril si Hermoso. Agad tumakas ang salarin na si Edwin Labrador pero naaresto rin siya. Giit niya, self-defense lang ang ginawa niya dahil sinuntok daw siya ni Hermoso. Inabangan kasi niya ako paglabas. Sinuntok niya ako dito. May dala-dala akong baril. Kaya binaril ko na. Ang sakit kasi. Bagay na pinabulaanan ng pamilya ng biktima. Umuta na rin siya kasi sa bata, nganong gipitlo, nganong gituok, mara, walay lain. Itso siyang pamusil. Wala gid na nagmalang akong bana, wala gani nakahikap niya, wag na muduol niya. Personal lamang humingi ng tawad ang kasamahan ng suspect sa pamilya ng biktima pero desidido pa rin daw silang magsampa ng kasong murder laban sa gunman. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5. Dinukot, ginahasa at pinatay sa sakal. Yan ang brutal na sinapit ng isang dalagitang dumalo lang sa isang sayawan sa Surigao del Sur. Nasa Frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Natagpuang nakahandusay sa damuhan sa gilid ng tulay ang 15 anyos sa dalagita sa barangay San Isidro sa Marihatag, Surigao del Sur noong Miyerkules ng umaga. Siya si Desiree Escabal. Ayon sa pulisya, dumayo sa bayan ng biktima para mag-disco kasama ang mga kaibigan noong Martes, bisperas ng pista. Dumayo rin sa lugar ang sospek na si Perlito Baang, 22 taong gulang. Nang maghating gabi, dinukot ng sospek ang dalagita sa loob mismo ng diskuhan. Sa kanya ito ginahasa at sinakal sa leeg. Hinila niya palabas sa barangay gym, kilargan niya. Doon na, diretso na sa may damuhan nga. Yun na yung last na nakita yung biktima at saka yung suspect. Lumabas sa resulta ng medical legal na may indikasyong ginahasa ang biktima. May mga pasa at galos din siya sa muka, dibdib at katawan. Namatay siya sa sakal. Nakaburol na ngayon ang dalagita sa kanilang bahay. Labis ang hinagpis ng ama ng biktima. Magbaligyain tao nining iso, kumamnam pa ko. Ang mahigid pangita namin, pero nasa ikuha pagin ng Ginoo. Binuangan pagin ni Ran. Ay, Ginoo ko. Noon pa sa pagbalik sini. Lungunda. Kahapon, nadakip ng mga pulis si Baang sa kanilang bahay sa bayan ng San Agustin. Inamin niya ang krimen. Nagawa ko yung krimen dahil sa sobrang kalasingan. Gusto ko lang sabihin sa pamilya na humihingi ako ng kapatawaran dahil sa aking ginawa. Sinampahan na ang sospek ng reklamong rape with homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Perwisyo ang dala ng malakas na ulan at hangin sa Amerika, habang sa Canada, libo-libong residente ang lumikas dahil sa wildfire. Narito ang Frontline News Abroad. Nagliliyab ang kagubatang yan sa Alberta, Canada. Sa lawak ng wildfire, gumamit na ng helicopter ang mga bumbero para mabilis apulahin ang apoy. Agarang pinalikas ang mga residente ng Fort McMurray na nagdulot ng traffic. Base sa datos, mahigit 6,000 residente ang pinalikas. Ang bayan kasi ng Fort McMurray ay sentro ng oil production ng Canada, kaya delikado kung madamay ito sa wildfire. Isa lang yan sa 44 na wildfire na patuloy pa ring inaapula sa Alberta. Matinding ulan naman ang nanalasa sa Houston, Texas sa Amerika. Sa lakas ng hangin, niyuyugyug niya ng mga puno. Nagkandabasag-basag din ang mga bintana ng mga gusali. Sa kuha naman ng video na ito, kasabay ng malakas na ulan ang biglang pagliwanag. Pero matapos niyan, nag-brown out sa 800,000 bahay sa Houston. Stranded din ang mga namimili sa isang grocery store. Base sa datos, 4 na ang namatay dahil sa walang tigil na ulan. Samantala, gumuho naman ang dike sa Colombia dahil dyan binaha ang ilang lugar kung saan 40,000 residente ang apektado. Karamihan sa kanila, mga magsasaka. Ayon sa mga otoridad, bumigay ang dike dahil sa sunod-sunod na malakas na pag-ulan noong mga nakaraang araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Sa sobrang galit, nagsunog at nanira ng mga gusali at sasakyan ang mga residente sa New Caledonia. Ang pinagmula ng kanilang galit, alamin sa report na ito. Kabi-kabilang sunog ang bumalot sa Noumea, New Caledonia mula pa noong Lunes. Dahil yan sa ilang araw na pagsusunog ng gusali, mga sasakyan at mga gulong sa kalsada na kagagawan mismo ng mga residente. Gumawa rin sila ng barikada para harangan ng mga kalsada. Yan ang protesta ng mga New Caledonian laban sa panukala ng gobyerno ng France na payagang bumoto sa provincial elections sa New Caledonia ang mga French na residenteng isang dekada nang nakatira roon. Ang New Caledonia ay isang isla malapit sa Australia na sakop ng France. Pangamba ng mga residente, banta sa kanila at sa higit 300 populasyon ng mga katutubong Kanak kapag pinayagang bumoto ang iba. Pinoprotektahan lang daw nila ang kanilang isla, kaya panawagan nila, ibasura ang panukala. Pero ang protesta ng mga residente, nauwi sa riot. Sinuspende muna ang mga flight sa lugar dahil sa sunod-sunod na pagsusunog. Dahil din sa riot, 3 katutubo at 1 pulis ang namatay. Nagdeklara na ng state of emergency ang France at New Caledonia. Nagpatupad din sila ng curfew at nagpadala ng mga pulis para matigil na ang gulo sa isla. Base sa ulat, mahigit 200 na ang naaresto. Giit naman ng France government, may nanipula ng mga pro-independent politician ng mga residente kaya sumiklab ang protesta. Sa ngayon, patuloy pa ring pinaiigting ang seguridad sa isla. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Binulaga ng isang dambuhalang anaconda mga residente sa Porto Velho, Brazil. Naispatan ng ahas sa gitna mismo ng kalsada. May haba yan na higit 3 metro o kasing haba ng isang tao. Agad namang tumawag ng mga bumbero ang residente para masagip ang anaconda. Inilagay ito sa kulungan at pinakawalan sa gubat. Ayon sa mga otoridad, madalas na lumalabas sa mga anaconda tuwing tag-ulan dahil naghahanap ito ng mainit na lugar. Mga kapatid, nagpakita agad ng lakas ang San Miguel Beermen at kinuha ang opening game ng semifinal series nila kontra Rain or Shine Elasto Painters sa ongoing PBA Philippine Cup 101-98. May dalang momentum ang bayan ng Ross pero kaagad naman ito hininto ng SMB. Halos buong laro in control ang Beermen pero nagkaroon ng pagkakataon ng Rain or Shine. Itulak ang laro pa overtime pero hindi nahulog ang 3-point attempt ni Andre Caracot. Nanguna para sa Beermen si Junmar Fajardo na nagtala ng 23 points, 11 rebounds and 3 blocks. Game 2 sa linggo sa MOA Arena. Sa NBA, buhay pa ang Minnesota Timberwolves at pinaabot ng Game 7 ng kanilang series pagkatapos nila tambakan ng 45 points ang Denver Nuggets. Slow start pa nga para sa Wolves pero nagpakawala sila ng 20-0 run pagkatapos ng first timeout para kunin ang momento. 31-14 ang score pagkatapos ng first period at hindi na pinakawalan ng home team ang lamang. Bumanat uli sila ng isa pang 24-0 blast sa fourth quarter para i-secure na ang panalo. Sabi ni Anthony Edwards na papaabutin niya ito ng Game 7 at pinangunahan niya ang kanyang koponan with 27 points. Magaganap ang Game 7 sa Denver at malalaman natin sino ang mag-a-advance sa Western Conference Final. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, Kim Chiu at Paolo Avellino nakakwentuhan ng News 5 tungkol sa kanilang lumalayag na tambalan. K-pop legends na 21 trending sa kanilang 15th anniversary photo shoot. May grand comeback kaya? At abangan mga tumitinding eksena ng katatawanan mula sa isang kumadrona at pagrampa na magamas sa kwento sa minuto ni Mark Logan. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Arestado ang isang Canadian national na nasa likod umano ng higit 9 billion pesos na drug haul sa Alitagtag, Batangas. Kinilalang suspect na si Thomas Gordon O'Quinn. Natuntun siya sa isang manhunt operation sa Tagaytay. Nahulihan ang suspect ng 2 pakete ng hininalang shabu at isang sachet ng hininalang cocaine. Ayon sa mga pulis, si O'Quinn ang pangunahing suspect sa smuggling ng 1.4 tons na shabu sa Alitagtag, Batangas noong Abril. Gumagamit din umano ng samut-saring alias ang suspect para hindi kagad mahuli.
Napag-alaman ding mayroong red notice sa International Police Organization o Interpol ang Canadian National. Nasabat sa bypass operation sa Quezon City ang 680,000 pesos na halaga ng shabu. Sa hudyat ng mga operatiba ng QCPD, inaresto sa Barangay Obrero ang suspect na si alias Boss. Nakuha sa kanya ang isang pakete ng shabu at bypass money. Isang linggong tiniktikan ng mga operatibang suspect na tinuturing na high-value target. Nagbabagsak umano si Boss ng droga sa Barangay Batasan, Kulyat at Kamuning. Itinanggi ng suspect ang mga paratang. Maharap pa rin siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act 2018 nang unang makulong ang suspect dahil pa rin sa droga. Inilipat na sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa si Ferdinand Guerrero, ang huling akusado na guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ni TV host Bong Navarro. I-turn over ng NBI sa Bucor si Guerrero matapos sumuko kagabi. Sa bilibid niya, bubunuin ang sentensyang reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Una nang dinala sa bilibid ang mga kapwa akusado niyang sina Cedric Lee at Simeon Raz. Nasa Correctional Institution for Women naman sa Mandaluyong si Denise Cornejo. Kung ganda lang naman ang pag-uusapan, kilalang top tourist destination ang Pilipinas sa Asia. Pero gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na padaliin at pasahin pa ang pamamasyal sa bansa para balik-balikan pa ng mga turista. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Target ni Pangulong Bongbong Marcos na gamitin ang tourist rest area gaya ng binuksang ito sa Pagudpud, Ilocos Norte para maging tourism powerhouse ang Pilipinas sa buong Asya. Yun nga lang, hindi raw ito madali. We want to transform the Philippines into the tourism powerhouse in Asia. We are in very steep competition. Thailand has done an extremely good job in promoting tourism. Korea has done a very good job doing that. Indonesia, the same thing. Vietnam, the same thing. Kaya bukod sa pinasinayaan kanina sa Pagudpud, inaasahan na raw ang iba pang tourist rest area sa iba pang bahagi ng bansa. Plano rin maglagay ng pasalubong centers para matulungan ang mga maliliit na negosyo sa mga probinsya. Dagdag pa ng Pangulo, maraming magagandang tourist spots sa Pilipinas, lalo na ang mga beach. Kaya pwede agad itong gamiting kapital. Pero para balik-balikan tayo ng mga turista, importante na maalagaan sila. Kabilang narito ang pagtatayo ng mga paliparan sa mga probinsya lalo't masyado ng matao ang Ninoy Aquino International Airport. Sinimula ng araw ang pagtatayo ng Ilocos Norte Transportation Hub nitong Pebrero at inaasahang matatapos ito sa 2025. Oras na makumpleto ang proyekto, mas magiging maayos ang traffic control sa lugar. Plano rin ng administrasyon na i-promote ang diving destinations sa norte gaya ng Pagudpud, Badok at Curimao. Importante rin umano ang pangangalaga sa ating kultura at legasiya kaya inaayos din ang Regional Historical Train ng Ilocos at Pangasinan. This is a great opportunity to showcase our world-class destinations like Poway Church, the Sand Dunes, Malacanang of the North, amongst others. Ito nga, Saud Beach. All of these places that we know, hindi pa natin napag-usapan yung mga eastern towns. Hindi pa natin napag-usapan yung mga nasa bundok. Sa ganda ng Pilipinas, isa ang turismo sa mga madaling i-develop para mabigyan ng maayos na kabuhayan ang mga Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, 7 days a week nang mapapanood sa telebisyon ang breakout tambalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Bukod po sa weeknights na linlang, mapapanood na rin tuwing weekends ang kanilang What's Wrong with Secretary Kim? Bagay na ikinasurpresa rin ng Kim Pao. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. May protections. Dire-diretso na hanggang weekend ang Kim Pao Fever. Dahil ang current view at Dreamscape produced series na What's Wrong with Secretary Kim Philippine adaptation nina Kim Chiu at Paolo Avellino, ipapalabas na rin tuwing Sabado't Linggo dito sa TV5. Chika nila sa News 5, sinorpresa rin daw ang Kim Pao sa good news na ito nang ma-announce sa ASAP natin to last Sunday.
Last week lang when we taped for ASAP. So that's when we... Gulat kami. Mula nang magtambal sa linlang, hindi na nawala sa pagiging trending sina Kim at Paulo. Malaking bagay riyan ang fandom ng Kim Pao. Nakikita namin, napapanood namin, and nilalagyan ng tugtog. So, added factor. Added factor pag may music, di ba? Siyempre, pag ganyan-ganyan ka lang sa halap ng electric fan, di ba? Parang ang ganda-ganda mo na. Pero alam nyo ba, halfway through lang ng linlang nang ma-develop ang kanilang chemistry. Sa set na lang din daw kasi sila naging magkaibigan. Alam ko kasi very competent actor siya. So parang nilabas ko din yung A-game ko. Hindi lang mapakitaan din kita. So parang minatch ko lang sa galing niya. Litong-lito na po. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pamamayagpag ng kanilang tambalan, lalo na sa online. Ang say ng Kim Pao riyan, teamwork makes the dream work. Hands down kay Direk Chad talaga kasi siya talaga to, parang inaral niya talaga, sabi niya mga 30 times ko pinanood yung original nito. So parang para magawa niya yun and para ma-side by side siya ng mga tao na same shot, same element, same lahat, mas pinaganda. Wow, proud. Wow, Pinoy! Conscious effort siya para matapatan or mahigitan namin yung mga nagawang scenes ng original. Layag na layag ang kilig ng Kim Pao. Last weekend nga lang nag-trending ulit sila dahil sa isang scene sa cabinet. Naging malaman naman ang sagot ni Kim. Okay lang. Nakatingin ka sa akin. Siyempre nakakaba gawin yung eksena na yun. Tsaka parang nahiya din ako. Pero parang Asa dalagang Pilipina, yeah. Medyo nahiya ako, pero inano ko na lang sa kung ano yung para hindi na kami ulit-ulit. Baka pag inulit-ulit yung kami na. Charot lang. Charot na yun. Mas marami pa raw eksena at bagong flavor ang aabangan sa What's Wrong with Secretary Kim Philippine version sa Free TV via TV5 simula May 25. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, reunited ang K-pop supergroup na 2NE1 para sa kanilang 15th anniversary. Sa kanilang Instagram account, sinurupresa nila Dara, CL, Minzy at Park Bom ang kanilang Blackjacks sa inilabas nilang photoshoot. As always, looking as feisty as ever ang apat na K-pop queens. Sa caption ng kanilang leader na si CL, sinabi niyang gusto niya pa rin gumawa ng mga alaala kasama ang 2NE1. Ang photoshoot session na ito ay ang unang beses nilang nagsama-sama ulit sa harap ng camera. 2016 nang madisband ang grupo. 2 taon naman na ang nakararaan ng huling magsama-sama ang apat sa performance nila sa Coachella sa Amerika. Eto pa, mga ma, may extended treat po kami para sa inyo, mga dakilang nanay. Mag-relax, magpaganda at mag-chill. Sagot po namin yan. Makisaya na sa amin on May 19, 8 a.m. sa Barangay Longas Covered Court sa Malolos, Bulacan. Para po yan sa TV5 Mamahalin Forever Pamper Day. Join na at baka isa ka na sa mga mananalo sa aming hinandang mga papremyo at sorpresa. Kita-kits po dyan mga kapatid. At yan po ang latest sa showbiz at kay Alaman ngayong Friday. Happy weekend. Ako po si Kalad Karen. Extra chill ang peg dapat this weekend sa panonood ng inaabangang top 5 kwentong Mark Logan. Dahil kasama na riyan ang Lodi Comadrona na tatawirin ang 7 bundok makapagpaanak lang, mapatao man o hayop. Aba, bumilib din sa isang Becky na kapag rumarampa, kasama pa ang kanyang ama. Ang pasilip sa kanila tampok sa kwentong 1 minuto. Walang hanggan ang kaalaman ng tao. Kaya huwag minosin ang kapangyarihan ng libro para lalong tumaba ang utak ng tao. Blocky-blocking saya, blocky-blocking ligaya. Yan ang gimmick sa isang swimming pool. Kaya mga tao doon, sana all, sana cool. Yung iba cannot stand the heat index. Yung sa katawan damang init. Pero sala sa lamig, sala sa init. Ay, kape pa rin ang kanilang hinit. Niyakap ni Violet mula sa pagkabata na siya
ay kabilang sa LGBTQ++. Pero ang kakaiba, sa bawat niyang pagrampa, may basbas ng kanyang ama. Umulan man o umaraw, walang makakapigil sa paghataw. Siya si Marky, ang super komadrona. Mapatao man o hayop, paanakin niya. Kahit nasa dulo ka pa ng universe. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Kabitin, abangan natin yan bukas. Of course. Maganda ng story. Uy, mukhang ngayong araw nito, puro kainan tayo. Oo nga. Thank you, Ma'am Grace. Thank you, halo-halo. Sarap. Thank you, Mikey. Nagpakain si Tito Mikey, Mikey. of course. Ang dali mong malambingin ha. Ang gusto, hinihintay ko na lang bumigay, Papo. Kaya nga naunahan ako ni Ma'am Grace. Dapat talaga ngayon pero next week na lang. Next week na lang, oo. Ayun. May pinaplano, may Nung makita ko, yan na ba yung kay Papo? Yun din ang tanong ko. Naunahan tayo eh. Di ba? Akala ko yung tatak ng halo-halo, Grace. Akala ko yun ay pahalo-halo. Sarap, no? Sarap, salamat. Oo, next week ulit. Oo. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.